Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 6:38 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Wednesday, February 11, 2026. Sa pangalan po ni Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina, minus muna. Ito po muna yung mga kasama hanggang 7:30 ng gabi. Ako po si Mina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan, magandang gabi. Magandang gabi, Don. Magandang gabi. Thanks God, it's Wednesday. Oo naman. Alam mo, araw-araw naman nating ipinagpapasalamat yung mga kaganapan, yung mga... Kasi alam mo, everyday naman tayo merong blessing na natatanggap. Every gising is a blessing. Yes, sabi yeah. nga. Oo nga. Every gising is a blessing. Pero alam mo, Don, partner, ano siguro mas blessing ngayon, lalo na sa Sabado, di ba? Ikaw ba, Don, anong balak mo sa Sabado? Sahod kasi ang inaabangan ko. Sahod ang Hindi ang Valentine's. Is parang lahat naman ata tayo, sahod yung inaabangan di ba? Kailan yan? Ngayong Biyernes na Swell yan. day. Swell day. Pero nga, binabanggit natin noong nakarang araw pa kasi nga itong Biyernes ay Friday, the 13th. Oo. Ang lahat ay pinag-iingat, lalo na mag-ingat sa gastos. Kasi nga nabanggit natin na sahod. Pero dakuan natin itong binabanggit nga nating Valentine's Day. Pero alam mo nga, kanina naiinggit ako Naiinggit ako sa mga andyan sa ating cafeteria. Totoo. Parang gusto mo nang agawin ng mic. Ay, hindi ko naman gusto agawin ang mic Parang kasi gusto mo kumanta. parang pag inagaw ko yung mic, mahihiya tayong lahat dito. Pero yun nga, dahil sa ating cafeteria, nagkakaroon ng Valentine Bar event. Kumbaga, love is in the air sa cafeteria. Sa cafeteria. Air sa cafeteria. Totoo. Ayun. Pero alam mo ba doon? Alam mo ba, partner? Sabi daw ay merong iba-ibang simbolo ang kulay ng flowers. Ikaw ba, nakatanggap ka na ba ng flowers sa buong buhay mo? Nakatanggap na ba ako? Nakatanggap. Yun ang itatanong ko sa'yo. Nakatanggap ka na ba ng flowers? Yung mga maliliit lang, pero yung hindi siya yung mga roses, tulips, pero yung mga maliliit lang na pang aesthetic, yung mga pang journal, ganun. Oo. Pero ito ba ay binigay sa'yo kailan?
Nung graduation. Yeah. Alam mo, parang ano naman talaga to parang sa atin, di ko lang sure kung sa iba ha, parang nagiging tradisyon na siya or hindi man tradisyon, nakagawian na siya ng lahat na pagkaganyan na may birthday, Valentine's, tapos syempre pagka-graduation, binibigyan siya ng bulaklak. Siguro isa na rin siyang sign of appreciation, Yeah. diba? Ako ang gusto ko matanggap yung color blue na Bakit? money bouquet. Alam mo, feeling ko ako din gusto ko yung color blue, diba? diba? Gusto ko din yung kulay na blue lang. Walang halong walang halong ibang kulay po. Kulay blue lang talaga. Pero eto nga doon, sabi daw ay sa tuwing may nagbibigay ng rosas, hindi lang ito simpleng bulaklak. Syempre meron siyang message. Ka nagbibigay ka ng bulaklak, it's a sign of appreciation. Yes, tama. Diba? Natatandaan ko nung birthday ng aking nanay. Nagbigay kami ng flower. At natatandaan ko din nung Valentine's last year. Wow. Nakatanggap din naman ako ng flower dito sa work. Namigay din sila dito ng flower sa trabaho. Siyempre, unang-una na dyan, ang kulay red doon. Bakit nga ba? Ano nga ba ang sinisim? Ay, ako ba? Ikaw na. Unahan Alam mo, na yan. red is power. Sabi nga nila. Kaya ang red daw ay pag-ibig, romance, or pagnanasa. Kaya pag binigyan ka ng red flower, red roses. Red roses. Alam mo nang may crush sa iyo. Oo, alam mo, 'di ba parang ano 'yan parang nasa isip na yan ng tao kapag magbibigay ng roses, lalo na sa kanyang special someone, sa kanyang partner or what. Parating red roses yung Tama, binibili. red. Oo, kasi nga, it's a sign of love. Diba? Tapos, ang sabi pa dito, ang pulang rosas daw, ang pinakakilalang simbolo ng romantikong pag-ibig at matinding damdamin. Wow! Pero ikaw ba doon, para sa'yo ba, ano ba ang pinakamagandang flowers? Actually, hindi kasi ako mabulaklak. Flower pala, flower. Hindi ka Or alam mo, dahil hindi pa ako nakakatanggap. pero alam mo, parang may nakita din ako niya. May mga taong nagsasabi na mas prefer nilang makatanggap ng something na mas magagamit nila sa buhay kaysa sa itong flowers or chocolates. Kasi nga, syempre, ang flowers, malalanta, gano'n. Ang chocolates, mauubos kasi kakainin mo. Pero, syempre, nasa kanya-kanyang preference pa rin naman yan ng Kung tao. ako tatanungin yung isang kabang bigas na lang po. Isang sakong bigas pala, no? Mas bet ko yun. At sa Western culture nga at maging sa Pilipinas, matagal ng simbolo ang pulang rosas ng true love. Naniniwala ka ba doon? Ito si segue ko na naman to, no? Ano? Natiliwala ka ba sa true love? Oo naman. I Bakit? think the best love comes to those who wait. Kumaga the best Uy, season grabe nga naman, daw makatawa of love. tayo doon. The best Oo season nga. of love. Itong buwan ng Pebrero talaga. Although every day is a love day, love month. Every month is love month. Pero itong February kasi, tradisyon na talaga to ng bawat tao na magse-celebrate ng Valentine's Day. Feb-ibig. Feb-ibig nga. At syempre, kung merong pulang flower o pulang rosas, meron namang kulay puti. Ang meaning naman ng pagbibigay umano ng kulay puting rosas ay kadalisayan, pagiging inosente at bagong simula. Diba? Parang maganda talaga makatanggap ng ng roses na white. Sabi nga pagka may kaaway ka, bigyan mo lang daw ng kulay puting rosas. Kasi for sure, magkakabati kayong dalawa. Bagong simula nga daw to doon Pag kulay pula, ibig sabihin ay bagong simula. At batay nga sa cultural symbolism studies, ang puti ay kumakatawan sa purity at innocence sa maraming kultura. At syempre, sa floral tradition, ang white roses ay simbolo ng unity at bagong yugto ng buhay. Yan, sa mga may gustong makabati ngayong February 14. Ito na po, ito na ang sign para bigyan nyo siya ng puting rosas o kahit anong puting bulaklak man yan. Parang ayun nga ang tanong ko, nag-a-apply din ba ito sa akin? White tulips or white Oo naman, basta kulay puti, di ba? Sa color talaga Oo. nagkakatalo. Paano pagka binigyan ka ng kulay puting t-shirt?
Pero ano naman, gagawin niya namang parang style na bouquet. Oh. Okay lang ba sa'yo? Kulay puting t-shirt. Okay lang. Okay lang yun. Okay lang. Basta walang kasunod na mga bulaklak na bilog. Or paano kung kulay puti? Ano ba ang kulay puti? Cotton balls. Pwede rin. Diba? Gagawin niyang bouquet yung cotton balls. Magagamit din naman yun. Oo naman talaga, magagamit naman yun. Pero kayo po dyan, sa mga nakikinig at nanonood, ano po ba ang balak nyo? Ano po ba ang plano nyo ngayong Sabado, February 14? Pwede po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube Live, DZRH News. At pwede din po kayong mag-text sa aming text line. Ang ating text line doon? Yes, pwede silang makipaghuntahan. Wow. Makipagtsikahan sa aming text sa ating line. text line na 0919-282-6485. Ulitin ko, partner, 0919-282-6485. Yan. Pwede po kayong mag-text dyan. Ipadala nyo po ang inyong mga mensahe. Ano po ba ang plano nyo? Saan po kayo pupunta? Saan na po ba kayo inaya ng inyong mga partner? Or kaya ngayong naman kung Valentine's? single partner, ano ang balak gawin? Oo. Ikaw ba partner? May balak ka na ba ngayon? Ako, uuwi ako sa amin. Ay, buti ka pa. Malapit-lapit ang uuwian. Matagal na biyahe lang, pero Kaya kaya naman, no? oo. I-date mo ba ang iyong mother? Yeah, tsaka birthday ng aking kapatid. Ay, Kaya mamaya may babatiin natin celebration. yan. Eto, may nagko-comment dito sa ating Facebook Live. Kung pwede ka ba daw doon, bigyan ng pulang rosas. Sino yan? Yan At syempre, meron din tayong inaabangan. Meron din tayong inaabangan dahil nga kanina sinabi ng Pag-asa. Diba? Merong dalawang low pressure area na posible nga pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Mamaya po makikibalita tayo sa Pag-asa. At syempre, meron din po tayong mga reports sa labas ng ating himpilan. Tayo po muna ay maghahanap buhay. Ang ating oras, 6:49 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Tayo po ay nagbabalik sa programang Usapang Legal. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Kami po ang inyong nakakasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Lumabas muna ho tayo ng ating himpilan at makibalita dahil lalaking nagtatago ng 8 taon dahil sa kaso sa Cavite. Arestado ng Magallanes Police sa Iloilo City. Ang buong detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche? Uwi na doon, suwak na sa kulungan ng isang lalaki na walong taong nagtatago sa kaso sa lalawigan ng Cavite. Sinungo ng Magallanes Cavite PNP ang wanted na si alias Lito sa barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Ito'y matapos na magpaalamang nagtatago ito sa kasong attempted homicide taong 2017. Nabatid na hindi sumisipot sa hearing sa korte ng Maragondon na Cavite ang akusado. Dahil dito, pinahahanap siya ng korte sa kaso nito. Arit sa 27, Noche Cacas sa DZRH. Noche!
Yan, matanong ko lang, Noche, kamusta ba ang kalagayan ng ating kalsada ngayon? Traffic ba? Umuulan ba sa labas? Nako, speaking of ulan, wala naman. Akala ko meron na eh. Pero yung traffic, uwi na at doon sa may bahagi nitong JP Rizal Avenue sa may Makati City, talagang makikita po yung mabagal at saka hanggang sa light traffic yung usad ng mga sasakyan. Yung dito sa may galing ng sa may Mayapis Street sa may Makati pa din bago dumating ng Osmeña Highway. Ako, naskip yung daloy ng traffic, yung paliko na, yung palabas na galing ng Mayapis papunta na ng Dian Street sa may barangay Palanan, sa may barangay Isidro. Ayan, yan yung medyo matraffic wina at doon. Pero so far naman wala tayong nadaan ng untoward incident sa mga oras na ito. Ayan, maraming salamat, Noche Kakas. Balik sa inyo, Wina at Don Carlo. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. At balikan nga natin doon ang ating pinag-uusapan kanina. Dahil nabanggit na natin ang kahulugan ng kulay pula at kulay puting rosas o bulaklak. Ngayon dumako naman tayo sa kulay yellow. Kulay yellow. Alam mo, favorite yata ito ni Josa. Bakit? Yung yellow. Bakit? Nakikita ko lang, parang gusto niya yung yellow. Nasa vibe niya ang color yellow. Tinitingnan niya tayo dito, sabi niya, sabi nga, yellow is a color of joy. Color joy. Pero nga, pag sinabi nating kulay yellow, pagka nagbigay ka naman ng kulay yellow, dilaw na flower, ang ibig sabihin nito ay pagkakaibigan. Pagkakaibigan. Oo, dalawa yan eh. Pagkakaibigan. Doon muna daw mag-start. Sa pagkakaibigan. Tapos, sunod niyan, ibigan na, doon na. Diba? At syempre, aside sa pagkakaibigan, meron din dyan yung saya, yung joy. Yung sinabi mo kanina, ito yung flower of joy. Flower of joy. At minsan, sinasabi din na pagka nagbigay ka ng kulay yellow na flower or rosas, ay meaning nagsiselos ka, jealousy. Totoo. Parang ang hirap na may identify na. Kasi minsan, ma-appreciate mo yung flower, binigyan niya ako. Tapos, color yellow pala. Yellow pala, nagsiselos na pala yung partner. Or meron naman yung mga bibigyan mo ng color yellow, tapos mapapaisip sila, ba't kaya kulay yellow ang binigay nito sa akin, di ba? Alam mo, mas nakakagulo yan kapag alam mong nasa situationship kayo. Bakit naman siguro sa Lunes, tatanungin natin si Attorney Cam, yung mga attorney, pwede po bang kasuhan yung mga taong pinaasa lang ako? Mga ganun ba? Nagbigay ng color red na roses. Nagbigay ng kulay red na roses. Alam naman natin ang kulay red ay love, di ba? Pero after a week, attorney, parang nawala siya ng parang bula. Nawala siya ng parang bula. Naging lang siya, isang linggong pag-ibig. Di ba? Sa Lunes po, itatanong natin yan kay Attorney Cam. Idudulog natin kay Attorney Cam yan. Attorney, pwede ba natin kasuhan ang mga gantong sinasaktan si Don Carlo? Ay, wala. Susunod na kulay, Don? Kulay pink. Alam mo ba, minsan naging favorite ko ang color pink. Siguro, lahat naman ata ng mga, or karamihan sa mga babae, lalo na noong sila ay mga bata pa, favorite ang color pink. Diba? Pink talaga. Pero ano nga ba ang meaning ng color Sabi pink? sa kulay pink, lambing, paghanga o pasasalamat. Sabi dito, ang pink ay iniugnay sa gentleness at affection. Tapos sa plural meaning tradition, simbolo ito ng gratitude at admiration. So gentleness, wow, at affection. Gentleness at affection. Ayan. O alam mo, sabi nila, kapag nagmamahal ka, pick the gentle one. Sabi nila. Pick the gentle ones. Oo naman talaga. Siyempre, ba't ka naman magmamahal nung mga... Kaya, importante talaga na kilalanin mo ang partner mo. Diba? Sa una pa lang, para sa dulo,
hindi ka magsisi. Kasi wala naman pong pagsisisi na nasa unahan. Oh. Parati talagang nasa dulo Oo, ang lagi pagsisisi. nasa dulo yan. Yan na, ang susunod nating kulay doon ay color orange or kahel. Ang ibig sabihin naman ng color orange, pagka nagbigay ka, alam mo, minsan napapaisip ako, ito ba doon ay ginagawa na lang nila ng paraan para maging kulay orange or pink yung roses? Pero alam ko meron talaga mga breed. Breed? Oo. Yung mga, may breed ng bulaklak. Pero pagka kulay orange naman, ang meaning yan ay sigla, excitement. Sabi daw ay combination ito ng kulay pulang rosas na passion at yellow or joy. Batay po sa pag-aaral, ang orange ay nagpapakita ng enthusiasm at desire. 'Di ba? Siguro pagka may gusto ka talagang babae na i-push na maging kayo, or siguro magustuhan ka din ng babae or lalaki, Bigyan mo pwede ng mong orange. ibigay ang color orange na bulaklak. Ang susunod doon, Ang susunod ay color violet or lila. Ang sabi nila, kapag color violet daw, pagkahumaling, misteryo, love at first sight. Diba? Mamaya magkita kayo sa luneta, tapos may nagbigay sa'yo ng purple roses, na love at first sight na po yun sa inyo. agad-agad no? Oo. Binigyan ka ng kulay violet, purple. Totoo. At sabi pa dito, may royal at magical connotation. Ang purple ay konektado sa luxury, imagination at romantic fascination. Sa plural meanings naman, partner, ang lavender roses ay simbolo ng enchantment. At yun nga, love at first sight. Wow. Alam mo, sabi dito ni Ma'am Teresita at Yenza sa ating YouTube live, mas gusto niya daw makatanggap ng chocolates kesa sa flowers. Wow, depende talaga. Depende talaga yan sa tao. Ako nga kung tanungin mo ako doon. Sige, anong gusto mong matanggap? Ngayong Valentine's. Ano ba? Huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Perahin nyo na lang. Ako na lang po bibili ng bulaklak at chocolate. Kumbaga. Ako na lang po bibili ng bulaklak at chocolate para sa sarili ko, di ba? At syempre, sabi naman dito ni Melvin Lotrodo, sabi ni Sir Melvin, ano ba daw ang gusto nating matanggap? Yung kulay pula or kulay puting rosas? Ikaw ba doon? Pag doon sa dalawa? Siguro yung pula. Pula, love. Kasi nga love. Sa bagay. Diba? Ang susunod nating kulay ay color blue. Ang meaning naman po ng color blue pagka nagbigay tayo nito sa ating mga kapamilya, special someone, or kung sino man nakakilala natin. Color blue ay misteryo, impossible o hindi maabot. Siguro ito yung mga mga may gusto kang isang tao pero parang napaka-imposible talaga na maging kayo, na magustuhan ka rin niya. Parang ang sad naman kapag inabutan ka ng blue roses. Parang okay na ako pag inabutan ako ng color violet, yellow, pink. Pero pagka binigyan ako ng color blue, ay, ano ba yan? Bakit naman? Parang yun sa yung Halloween mo, di ba? Diba? Color blue nga pala yung aking roses noong Halloween costume, di ba? Dahil hindi natural ang blue roses, naging simbolo ito ng the unattainable or impossible. Ang ayon po sa color psychology, ang blue po ay may kaugnayan sa calmness at distance. Siguro ito talaga yung mga gustong-gusto mo siya pero alam mong hindi pwede. Imposible. Tama. Diba? Pwede siguro itong ibigay kapag may crush ka, tapos mag-abroad ka na. Kasi distance, di ba? Sa bagay. At eto nga doon, may nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi ni Sir Eduardo Narvaez. Sir Eduardo Narvaez, magandang gabi po dyan sa Atlanta, Georgia. Sabi niya, how about a black roses? Ito na po ang meaning ng color black. Ang sabi, pamamaalam, pagluluksa o pagtatapos. 'Di ba? Nakikita ko 'to sa partner sa mga Korean novela, drama. Tapos kapag may mga pura black roses lang yung Sabi kasi hindi tunay na itim ang rosas. Kadalasan ito ay very dark red. At ayon din sa cultural color studies, ang itim ay malawak na simbolo ng death, mourning at endings.
sa maraming kultura. Siguro sa Western, no? Ito yun, black ang oo. ginagamit nila. Tapos sa floral symbolism, black roses ay kumakatawan sa farewell o rebirth pagkatapos ng pagtatapos. Ayun. Nakakalungkot naman makatanggap ng kulay itim na rosas. Pero nabanggit na po namin ang mga kahulugan ng bulaklak. Para sa inyo po ba ngayong Valentine's Day? Ano po ba ang ibibigay ninyo sa inyong mga special someone? At syempre, wag naman natin kakalimutan ang ating mga nanay, Yes, tatay, tama. diba? I-date natin sila, labas tayo. Hindi lang naman sa partner Oo. Kumbaga, love, pwede rin yan sa family, Oo naman. friends. Alam mo ba, ito nga yung binabanggit namin ni Beshi Josa Cruzat sa Huntahan na ang Valentine's Day ay hindi lang naman talaga siya para sa magpa-partner, nasa in a relationship or mag-aasawa. Pwede mong i-celebrate ang Valentine's Day with your family, friends, With your dogs, diba? diba? Sa Yan, mga si alaga Pedro. mo. Hi, Pedro. Hello. Ang son, anak ni Ni Miss Miss Kay. Kay, Karen Oyong. Hello, Pedro. Ayan, yun nga binabanggit natin. Pwede kayong mag-celebrate with your family, friends, pagka malayo sa pamilya. At pwede din sa mga co-workers, pagka sobrang close na kayo tapos wala ka talagang lakad. Pero maganda-ganda ngayon kasi nga nasaktuhan na Sabado ang Valentine's Day. So pwede talagang lumabas. Wag lang sana umano ang mga LPA sumapaw. O yun nga, wag lang sana ang ulanin ang Valentine's Day. Kaya maya-maya makikibalita tayo sa ating DOST Pag-asa. Pero ngayon po, tayo po muna ay maghanap buhay. Ang ating oras, 7:08 ng gabi. This time check is Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong RH. .18 na po ng gabi at syempre batiin po muna natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Magandang gabi po kay Ivy Gutierrez listening from Tayug, Pangasinan. At syempre magandang gabi din kay Anthony Abrenica, kay Ma'am Margarita Guevara. Happy Wednesday from Pampanga. Siyempre magandang gabi din po kay Mama Loida Sacramento from City of Santa Rosa, Laguna. Eto na po, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Nasa kabilang linya po natin si Mama Lori de la Cruz. Magandang gabi po, Ma'am Lori. Magandang gabi mga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magiging maulan pa rin sa Bicol Region, Visayas, malaking bahagi ng Mimaropa at maging sa Quezon Province dahil sa epekto ng shear line. Dito naman sa Cagayan Valley at malaking bahagi ng Cordillera maging sa Aurora ay maulap ang papawari na may mahihinang pag-ulan. Sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa, general liquid weather naman ang inaasahang panahon. At sa kasalukuyan wala tayong bagyo na may monitor sa loob ng ating area of responsibility. Ngayon latest wala sa Pag-asa. Ma'am Lori. Opo, Mama. Mama, tanong ko lang po, kamusta po ba? Ano po ba ang forecast natin para sa darating na Valentine's Day? May mga nagtatanong po dito, uulanin po ba tayo? Well, as for Valentine's Day or weekend, asahan po natin possible na isolated light rains ang maranasan. Okay. And maliban dyan, ang talagang concentration ng pag-ulan sa eastern side of the country. Okay. Pero dito sa Metro Manila, okay naman po. Yan, maraming salamat po, Ma'am Lori de la Cruz. Mula po sa DOST Pag-asa, ang ating nakausap ay si Ma'am Lori de la Cruz. Kaya po sa mga nagtatanong dyan, medyo maulan, isolated light rain. Pero sabi niya, sa Metro Manila ay okay naman daw. So, pwedeng mag-luneta date. Yan, oo naman. National Museum date, diba? Pero eto na doon, nakuha na natin ang mga balita ng ating pong tinutukan sa DZRH. Lumabas po muna tayo ng ating himpilan dahil, wait lang, parang kakulangan ng road project sa Northern Samar. Isa sa nakikitang dahilan ng militar sa nagpapatuloy na presensya ng NPA sa lugar. Ang detalye sa report ni RH34, Jane Bantayan. Jane? Kakulangan ng mga road infrastructure projects sa lalawigan ng isa sa nakikitang dahilan ngayon ng militar kung bakit nagpapatuloy pa rin ang presensya ng New People's Army. Ayon kay Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan, sa lalawigan malaki pa ang kakulangan ng mga road connectivity dahilan ng kawalan ng kabuhayan ng ilang mga residente na oportunidad sana sa pagbabago ng kanilang buhay. Ayon sa opisyal, nawawala ng gana ang mga residente na nasa mga interior barangays sa paghahanap buhay dahil sa kawalan ng access ng transportasyon. Nakikita ng opisyal ng road connectivity ang daan ng pagbabago upang hindi mahikayat na sumapi sa rebuilding grupo. Binigyan din rin ng opisyal ng insurgency ay tinuturing na multidimensional kung saan ang pagiging rebelde ay hindi dahil sa military, ngunit nanggagaling daw sa ibang aspeto kabilang ang kawalan ng mga programa na pinapatupad ng mga barangay. Binigyan din ng opisyal ang malagang kontribusyon ng mga local government units upang ma-address ang mga kinakaharap na concern ng mga barangay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, 2 most wanted sa droga tiklo sa magkahiwalay na operasyon sa Davao. Idetalye mo yan, Jude Suter. 2 ituturing na most wanted person sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga ang naresto ng kapulisan sa magkahiwalay na operasyon nitong Pebrero 10 sa Surigao del Norte at Davao de Oro. Sa San Benito, Surigao del Norte, nadakip ang top 9 most wanted person sa antas ng probinsya na si alias Calixto, 50 anyos, negosyante mula sa Kidapawan City. Sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantalas na Bunturan, Davao de Oro, nahuli rin ang number 6 regional most wanted person sa kasong illegal drug trading kung saan walang inirekomendang piyansa. Kapwa pinaalam sa mga suspek ang kanilang karapatan at dinala sa kustodiya ng kapulisan para sa tamang proseso. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga sa rehiyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. Samantala, kotse naman na sumalpok sa poste ng kuryente. 3 po ang sugatan dyan sa MacArthur, Leyte. Ang detalye sa report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? 3 ang ginagamot sa ospital matapos sumalpok ang isang kotse sa poste ng kuryente sa bayan ng MacArthur, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias San na sa 8 taong gulang at 3 kasamaan pa nito. Nangyari sa rin alas 2 ng hapon sa National Road, Barangay Tuyo, MacArthur, Leyte. Sa investigasyon ng PNP kotse galing sa MacArthur, Leyte papuntang bayan ng Mayroga, Leyte, nang mawala ng kontrol ng Manibila, ang driver dumaos-dus at bumaliktad ang kotse dahilan na sumalpok ito sa poste ng kuryente. Nagtamo ng sugat sa katawan ang driver at 2 kasama nito, kaya tinakbo ng ambulance ng MacArthur, Leyte sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban para malapatan ng kakulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, mahigit 700,000 halaga ng kush marijuana nasamsam. 2 suspect arestado. Idetalye mo yan, RH37 Danny Kumilang. Isang matagupay na bypass operation ang ikinasa ng Olongapo City Police Office na nagresulta ito sa pagkakaresto ng 2 newly identified high-value individual, HBI, at pagkakakumpiska ng mahigit 792,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa Barangay New Cabalan, Olongapo City, madaling araw nitong Pebrero 10, 2026. Sa pamumuno ni City Director Colonel Richie Clarabal, pinanguna ng City Police Drug Enforcement Unit. Katuwang ang Police Station 4, SDEU, ang operasyon sa Purok 6, Limbas Street, bandang alas 3:35 ng umaga. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 7 sasi ng kus na may bigat na 450.894 gramo. Isang stock ng marijuana na tumitimbang ng 969.13 gramo at 3,000 bypass money na ang kabuang halaga nito ay nasamsam na droga ay tinatayang nasa 792,622 pesos. Ang mga suspect ay sasailalim sa kakaulang investigasyon at maharap sa kasong Republic Act 9165. Daddy Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, most wanted person na may kasong 9 counts of statutory rape arestado sa Dagupan City. Detalye sa report ni RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Nasa kote ng Dagupan City Police ang top 8 most wanted person regional level na isang 24 anyos na jeepney driver na residente ng Barangay Pantal, Dagupan City. Batay sa ulat ni Dagupan OIC Police City Director Colonel Arnold Soriano, naaresto ng kanyang mga tauhan ng suspek sa Barangay Mayumbo sa siyudad sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City na may petsang February 6 sa kasong 9 counts of statutory rape with no bail bond recommended. Sa ngayon ang suspect ay nasa likod ng rihas na bakal ng Dagupan City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Freddy Fajardo. At syempre, dyan na po nagtatapos ang ating halos isang oras na balitaan at chikahan. Baka doon may gusto kang batiin. Ayan, babatiin ko lang po ang aking nanay, si Criselda Mapoy, at ang kanyang mga katrabaho na si Tita Papin at Daddy Bing. At syempre, happy birthday sa aking Tita Tintin mula dyan sa ibang bansa. Happy birthday po. At syempre, magandang gabi po sa nanay at mga katrabaho ni Don. At syempre, batiin ko rin po ang aking pamilya dyan sa Bicol Region, sa Sorsogon. Magandang gabi, Mama Gina at Papa Edwin, at sa aking mga kapatid, sa aking kuya dyan sa New York. New York ko ba? Wow. Ang aking Kuya Win, Kuya Joe M, hello, magandang gabi, at ang aking mga kapatid dyan sa Sorsogon. At advance happy birthday sa aking pamangkin, Laren. Happy birthday. At dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating balitaan. Sa pangalan pa rin po ni Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molima, kami po yung nakasama, ito si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating oras, 7:28 ng gabi.